Hello, welcome, Jacqueline po ulit. Masanto siya, kabosa na si kayon, amin. Wednesday na po, no? So, ayan, kakagising lang po natin. Update po tayo kay tatay. Hindi na po ako nakapagkuha ng video kahapon at medyo masyado po tayong busy kasi wala po akong tulog. Tapos, syempre, buong araw na naman kami sa National Kidney nakapila. Medyo madami po ang pila pag Monday, Tuesday at hindi na po ako nakabalik sa Wednesday schedule namin kasi syempre parang titiisin ko na lang kung ano na lang yung ibigay ng outpatient department na schedule. Hindi na ako gaano nagreklamo kasi sinasabay ko na rin kasi si Aljain sa pagpasok every Tuesday or Monday. So yun nga, alam nyo ba na dalawang check-up na ni tatay na ang pila ay halos 100 yung mga urology patient. So, again, si tatay sa mga hindi nakakaalam, mayroon po siyang enlarged prostate at yung bladder niya na malapit doon sa taas ng prostate ay may mga bato-bato din. So, may mga stones din po. So, yun po yung cause bakit hindi po nakakaihi si tatay. Ang enlarged prostate ay usually sakit ng mga kalalakihan. So, ingat po tayo, no? Alam naman natin na may possibility na pwedeng maging cancer yung paglaki ng prostate ng mga kalalakihan. So, kung may mga nararamdaman kayo na hirap kayo umihi, parang may urge kayong umihi pero hindi makalabas, magpa-check up na po. Ang nangyari po kasi si tatay, hindi ko naman kasama talaga. So, we are living separately. I'm here in Caloocan. Si mama at si tatay nasa Pangasinan po. So, bali, sabi-sabi lang po sa akin, kwento-kwento nila, mama, mga pinsan ko, mga tiyahin ko na nahihirapan si tatay umihi. Lalo na nitong wala na si mama, magho 4 years na kasing wala si mama. Ayun, nakukwento sa akin ng mga pinsan ko na ihi ng ihi si tatay. So, nakikita nila, pero hindi naman talaga nakakaihi. So, may urge na umihi. Alam niyo yung may pakiramdam na umihi pero hindi makalabas. That's very irritating and uncomfortable. Napansin namin, so monthly umuwi kami doon para dalawin si tatay. Tuwing gabi palagi siya nagmumura. Yung mura ng mga taga Pangasinan, huwag ko na lang sabihin, pero talagang grabe yung pagmumura niya kasi maya't maya nagigising siya kasi hindi siya makaihi. So, ganun po. Kung ganun po yung nararamdaman ninyo, magpa-check up na po kayo. So, sabi ko kay kuya, pa-check up mo si tatay, ganyan. Napapa-check up naman. Pero hindi talaga nai-establish yung enlarged prostate, no? So, shout out kay Ate Yoli, Di Guzman. Alam nyo ba na napakabait po ni Ate Yoli? Anak po siya ni Don Podring. So, nag-message lang po ako, Ate Yoli. Kasi nga, si Ate Yoli din nagtitingin kay mama nung bedridden na si mama. Syempre, kailangan namin ng doktor na malapit lang. So, siya po yung community doctor na talaga nakakapagtingin sa parents ko po. Tapos, nasabi po niya na, ay, Jack, sige pa, pa-test mo, ganito, baka may enlarged prostate na si tatay mo, ganyan. So, ito yung mga request, ganyan. So, thank you, Ate Yoli, again. May clinic po siya dyan sa May Dumpay. So, to cut it short, kailangan ko na pa-check up. So, last May to 2024, huling uwi namin yun sa Pangasinan. Nag-decide kami talagang kunin na si tatay kasi mismo si auntie ko, Auntie Merit, nagsabi na kawawa na si tatay kasi talagang hindi na niya kaya alagaan yung sarili niya at delikado nang mag-isa si tatay sa bahay. So, that's the time that we decided, sabi namin, papacheck up lang namin siya, no? Pero hindi na talaga kakayanin ni tatay. So, nag-uulyanin na rin pala si tatay kung yun din po yung isang sakit na napapalala, nahihirapan kami sa kondisyon ni tatay kasi napakaulyanin na ni tatay. So, ayun nga po ang haba ng kwento ko, no? Pero, sige, kwento lang po ako para at least sa mga nakakatuwa, may mga nag-PPM po na nagtatanong ano ba yung mga dapat gawin sa may mga enlarged prostate. Shout out po tayo sa isa po nating follower na nag-message. Pasensya na at malabo ang mata ko. Kay Rachel Montemayor.
Ayan. Hi, Rachel. Pareho po tayo. Si tatay naman ay 77. Ang tatay mo ay 75. Magkalapit lang sila, no? So, usually, pag hindi pa naman malala ang enlarged prostate, re-resetahan naman kayo ng gamot, no? Hindi ko na lang sabihin kasi medyo bawal ata kay FB ang mga gamot-gamot. So, usually may gamot naman yan. Pero ang nangyari kasi kay tatay, syempre may severe na yung condition ni tatay. Hindi pa naman cancerous, pero I'm hoping, no, kasi kahapon medyo may bad news akong narinig pa or nalaman sa doktor. So, ayun. So, all throughout, since May, puro lang kami catheter, palit ng catheter every 2 weeks. Every 2 weeks, bakit? Kasi, syempre, for security na rin, dapat malinis palagi kasi baka mag-cause ng infection. Kasi nakakairita talaga. Uncomfortable po yung ikaw ba naman ang pasukan ng catheter sa ari mo. Talagang masakit yun, nakakairita, nakakaawa talaga si tatay. Pero tinitiis namin kasi yun lang yung way para makalabas ang kanyang urine or ang kanyang ihi. All throughout, we did some tests. Ayan, sa mga gustong malaman, bakit po kami sa NKTI? Kasi nga po, nagpunta po kami ng Commonwealth. Medyo pricey po ang doktor. 1,000 po kada check-up. Tapos, ang hinihingi po niya sa amin na pera for operation is 250 to 300. Pero ngayon nalaman ko may mga at least around 125,000 na operation yung kakayurin yung prostate. So, hindi ko pa naman yun napag-isipan, pero I am thinking now kasi nahihirapan na talaga akong pumila, no. Iniisip ko i-credit card ko na lang or ano, pero nandito naman na kami sa NKTI. Ngayon, mula nung May, ang dami namin series of test, lab test, CT scan, ultrasound, test sa dugo, ang dami na, hindi nawawala. So, recently, every 2 weeks, meron din kaming, so may check-up, tapos after 1 week, lab test na naman ako. Every day off ko na lang, ganun po yung buhay namin, mabalik kami sa NKTS kasi nga mayroon pa kaming discount or social or medical social welfare na na-avail sa National Kidney, and it really helps a lot, no? At least libre na yung check-up namin at ang laki po ng discount when it comes to laboratory tests or some tests that may incur at yun nga, if ever na matuloy po yung operation, at least may discount po plus the senior citizen na discount ni tatay. Mabait naman po. Yun nga lang, you will invest a lot of time and patience. Kasi nga po, darating ho kayo doon maagang maaga. Ako po, dumating kami doon mag-8 o'clock ng umaga kasi nga may trabaho pa ako. And then umuwi po kami mag-aalas 5 na ng hapon. So, ang dami po talaga ng nangangailangan at nagpapacheck up ng libreng konsulta or sa outpatient po ng National Kidney. Pero, tinitiis po namin yun ni tatay kasi nga, para at least na may medication, may nagagawa kami. So, ito na nga po, kahapon, so, nag-request ulit si Dr. Ng PSA. So, ang PSA ay isang test ulit. So, kinuha na siya ng dugo. It is as prostate specimen. Check na lang natin. PSA mini. Medyo mataas po yung result ni tatay. So, prostate specific antigen test is a blood test that measures the level of PSA in a sample of your blood. So, yung test ni tatay or result, nag 9 point something. Ang taas nun. Ang normal lang is 0 to 4. So, sabi ng doktor, may possibility na cancerous yung ganong result. So, medyo
syempre hindi naman nakakatuwa yung ganong resulta. So ang gagawin lang po, kailangan i-biopsy. May mga, hindi naman kasi ako maano sa terms, no, lalo inaantok, wala pa akong tulog kahapon. So may mga options na binigay yung doktor, pero the best option is the MRI, kasi at least, kasi kung biopsy agad, magkakaroon pa ng another test. So parang uulitin pa, may mga gagawin pa akong test. So ang highly recommended ng doktor na option is MRI, para at least doon sure na sure 100% makikita kung cancerous ba yung enlarged prostate ni tatay. So ayun, yun yung pending namin gagawin ngayon. Hindi ko na siya masingin ngayon kasi masama na talaga pakiramdam ko, may sakit na rin po ako. Kailangan ko magbawi ng tulog kasi nga kahapon wala akong tulog dahil buong araw kami nasa ospital. So hopefully by Monday, bago ako mag-shift ulit, pupunta kami ulit ng National Kidney. Alam ko mahal ang MRI. Pero may natatabi pa naman akong pera ni tatay. Hindi ko pa naman nagalaw yung pension niya, tas magkaka-pension siya ulit. Kung mas mahal man, hindi na ako nagpa-quotation pa kasi nga pagod na ako. So Monday natin malalaman kung magkano ang MRI cost. Pero alam ko mahal, kasi alam ko yun yung pinakamahal, kasi nag-work din tayo sa St. Luke's dati, no. So hoping na sana kayanin natin. Walang amount. Pero alam ko mahal po ang MRI. Pero sige, laban lang tayo. Pero lang naman yan. Ang pera nababalik naman ni Lord. Yun nga, may natatabi pa naman akong pension ni tatay. Hindi ko talaga, as much as possible, hindi ko talaga ginagalaw. Ginagalaw ko lang minsan pag nasa-short, bibili ako ng gatas niya kasi ang mahal din ng gatas ni tatay, yung insure. Yung mga gamot, nakakaya naman namin bilhin ni Alex. Yung mga vitamins, yung mga gamot ni tatay, nakakayanan naman. So lately, medyo, ayun, naitatabi ko naman na yung pension niya. So, ayun, update po tayo kay tatay sa mga gustong, ano po, i-scroll lang po ninyo, may mga some videos po ako tungkol po kay tatay sa prostate po niya, and hindi ko lang po magawang mag-post kasi parang ayoko namang invade yung privacy ni tatay, pero si tatay nakakatuwa po, marunong na po siyang mag-post sa video, kumakaway-kaway na po siya. Ang ano ko lang, no, hindi ko naman siya hinaharas, pero nakakatuwa lang. I am sharing those videos for memories na rin, kasi nga na-miss ko siya, na sa tagal ng panahon hindi kami magkasama, ngayon magkasama kami. So tinitreasure ko yung memory namin dalawa ni tatay, kaya pagpasensya nyo na minsan tinitiktok ko siya at palagi ko sinishare pag nasa National Kidney kami. Pero kahapon talaga, ewan ko ba bakit hindi ako nakapag-video, because pag sobrang pagod ko, tas ayun, medyo masama po pakiramdam natin. So ayan, kakagising lang natin. I have the motivation to make a video, a short video regarding enlarged prostate, kasi nga po meron po tayong nag-PM na isang follower, at nakakatuwa pag may mga ganyan pong questions. Hindi man po ako makasagot agad, antayin nyo lang po at gagawa po ako ng video, or magre-reply po ako sa abot ng aking makakaya. At least meron po tayong na i-share, tulad ng mga malasakit center, mga atheromatosis aorta, tungkol po sa mga diabetes. Nakakatuwa, may mga nagme-message po talaga sa atin, at doon pa lang po ay natutuwa na po ako, at least yung pagiging content creator natin ay may purpose, at ganoon naman po talaga yung gusto ko. Hindi lang po yung makashare lang ng kung ano-ano, no. I want to share a motivation or an encouragement or an educational videos with our followers and subscribers. So please follow me on my Facebook account. So aside from this, Jacqueline Manabat, Aranza Mendez, I also have Jacqueline Caranto Manabat. Doon naman marami din po tayong sinishare na mga about
sa diabetes or yes, personal ano po yun. Tapos on my YouTube, Jacqueline Aranza Mendez. And Jacqueline Travel and Tours, I also have a travel and tours page and business. So please support me kung gusto po ninyo mag-tour domestic or international. Please like and follow my page. And Jacqueline and Clothing, that's my business page as well. So thank you very much everyone for watching my video. And God bless. Mwah, mwah.